Grabe naman to. Marcos Jr. admin, iginiit na kailangan magbago ng lifestyle ang mga Pilipino. Ito po, nagbabala. Nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring mapilitan ng mga Pilipino na baguhin ang kanilang pamumuhay kung patuloy na tataas ang presyo ng langis at umabot ito sa 200 kada bariles. Isang senaryo na hindi umano malayong mangyari sa gitna ng lumalalang tension sa Middle East. We have to change our lifestyle. Ano kaya ibig sabihin ni Garin na mag-change pa tayo ng lifestyle? Ito, ayon kay Garin, isa sa dapat pagtuunan ng pansin ay ang pagbabawas ng dependence sa fossil fuel at paglipat sa mas sustainable na alternatibo, electrifying everything. Alam nyo, panay kayo dak-dak lang. Paano po mangyayari yan? Ngayon na natin kailangan eh. Dapat noon nyo pa naisip yan, di ba? Panay kayo forma noon. Noon pa po kami naghihintay. Alam nyo po, unang taon pa lang ni BBM, pinuntahan na yung Bataan Nuclear Power Plant eh. Nasabi, magtatayo na naman ng bagong nuclear power plant. Hanggang ngayon, tokis lang. May naipatayo na ba kayong mga bagong mga, yung sa solar? Tsaka yung mga wind? Tokis-tokis lang kayo. Tuwing may crisis, naririnig namin yung mga yung mga salita ninyo eh. If possible, don't use cars if it's not necessary. Kasama sa mukha, kami po, mga mahirap, hindi po kami gumagamit ng kotse. Pagsabihan nyo yung mga kapareho po ninyong mga mayayaman. Kasi po kaming mga mahirap, kami pa po ang pagtitipirin nyo. Lifestyle namin, gusto nyong pagtipirin pa. Wala na po kaming ititipid. Sagad-sagad na po yung pagtitipid namin. Naintindihan nyo? Huwag nyo na pong sabihin na magbago pa ng lifestyle ang mga Pilipino. Konti lang po kami, konti lang kayong magbabago ng lifestyle dahil yung nakararaming Pilipino, 90% to ng Pilipino mahihirap. Matagal na po kami nagtitipid, hindi pa po kayo nagsasabi na magbago ng lifestyle. Ang sakit nga sa amin eh. Pinagtitipid nyo kami. Bukang bibig ni President BBM, magtipid tayo sa Inaria. Sabay makikita mo yung Malacanang. Party-party, walang katapusang party. Pinagtitipid nyo kami, wag na tayong bumiyahe ng private cars. Mag-MRT na lang, mag-LRT na lang, sumakay na lang ng bus. Maririnig namin yung presidente ng Pilipinas, nagdala ng dalawang eroplano para umatin sa walang katuturan. Opo, hindi ko po sinasabing walang katuturan yung Women's Summit. Hindi ko po sinasabi yun. Ang sinasabi ko po, hindi siya bagay dyan umatin sa Women's Summit na yan dahil pangkababaihan yan eh. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Dapat nagpapakita rin po yung gobyerno, gusto nyo magtipid yung mga tao, dapat nagpapakita rin kayo ng pagtitipid. Dapat hindi po kayo dapat hindi po kayo nagpapakita na gasta dito, gasta doon ang ginagawa ninyo. Dapat nauuna po kayo. Dapat nakikita namin yung Malacanang naka-electric fan na lang. Panay kayo magtipid. Putya, pagdating ng ka-announce ngayong araw, magtipid. Kinagabihan, may party sa Malacanang. Sinong hindi maririndi sa inyo? Kahit ba ito pa, isang makakatipid tayo, around 7 billion. Billion matitipid natin, ha? O total tayo naman po, pwede naman po. No? Makakatipid daw tayo ng 7 billion, kayo sa Malacanang. Makakatipid ang Pilipinas ng around 7 billion pesos kung hindi na tayo mag-host sa ASEAN Summit. Ibigay mo na yan, Mr. President, sa ibang mayayamang kapitbahay natin. Para may pakita nyo po na nagtitipid kayo. Mag-host kayo ng ASEAN Summit. Gagastos po tayo.
Pwede naman niyang ipasa muna sa iba yan habang tayo ay hirap na hirap sa buhay. Biruin nyo, 7 billion ang matitipid natin. Tama ba? Baka hindi lang 7 billion eh. Sabi ni Tebes, dating Finance Secretary. Teka, alamin natin. How much maganda rito sa mga AI kahit na balubalok ang English mo, pwede. 17.5 billion pala. Postponing the 2026 ASEAN Summit could potentially save the Philippines approximately 17.5 billion. This amount represents the total budget approved by Congress for the country. Hindi po ba? So, pwede na po natin munang magpaalam po tayo, no? Dito po sa mga mayayaman na ASEAN, ang dami po mayayaman sa ASEAN eh. Saluhin muna tayo ng Singapore, Indonesia, Thailand, Malaysia. Lahat po mayaman na sa... Puta, mayaman na lahat yung Southeast Asia. Tayo na lang. Sa totoo po, dati tayo pinakamayaman sa Southeast Asia eh. Alam niyo po ba yun? Puta, ngayon, isa na tayo sa pinakamahirap. 17.5 billion. Makakatipid po tayo. Wag na muna tayo mag-host niyan. Kung gusto nyo makatipid, ha? Baka tokis lang kasi. Yan yung problema sa gobyerno na to eh. Sa tokis magagaling eh. Magtipid tayo. Pero pagdating ng wala naman. Wala namang ipantitipid.